Okay, mamaya po, mga paggabi, actually, sa announcement ng ating pong head ng sa Couples Fellowship ay alas 7 po yung start. Kaya sa mga mag-asawa po, siguro dapat mga 6, nandun na tayo, or before 6. Kasi mag-aayos pa tayo, at baka yung iba ay doon pa magbibihis ng kanilang pajama attire. Kaya po, yun ang oras natin mamaya. Yun po ay ginagawa natin taon-taon, yung ating tinatawag na Couples Fellowship na yan. Yan ay once a year na activity para po sa mga mag-asawa na kabilang po dito sa iglesia. At yun nga po ay bilang pagdiriwang po o pakikiisa doon sa pangmundong pagdiriwang ng araw ng mga puso. Although nang pasimula ang araw ng mga puso, patunayan ang popular na tawag yan ay Valentine's Day, yan ay isang paganong pagdiriwang. Pero siyempre, biblical din naman ng mga mag-asawa ay patuloy na ipahayag ang kanilang kagalakan, ang kanilang pag-iibigan. Kaya ang ginagawa natin dito ay binago natin ang pangalan, ginawang araw ng mga puso na supposedly ay dapat naman araw-araw ay araw ng mga puso. Pero gaya sinabi ko nga, bagaman ito ay nagpasimula na isang paganong pagdiriwang. Pero pagano man o Kristiyano man ang nagse-celebrate ito, may magandang naibubunga ito para sa mga tao, lalo tigit sa mga mag-aasawa. Alam niyo po, alam naman natin lahat, yung mga dati na wala silang pag-ibig, ngayon, ito yung mga araw na sila ay nagkakaroon ng pag-ibig. Diba? Ito yung panahon na yung mga nanliligaw, ito yung pagkakataon na nagkakaroon sila ng kanilang mga kasintahan. Diba? Yung mga nagkagalit, nagkakaroon ng pagpapatawaran. Diba? Nagkakalapit sila sa isa't isa. At ito rin yung panahon na yung mga mag-asawa, yung mga nag-iibigan, o kahit nga anak at magulang, ay nagbibigay sila ng regalo, bulaklak, chocolates, para i-express yung kanilang pagpapahalaga, yung kanilang pag-ibig sa isa't isa. At ito rin yung panahon na saan ang mga tao ay gaya nga ng sinabi ko na ito yung panahon ng tinatawag na pag-ibig, yung iba ay nagpapatawad sa mga tao na kapag nagkaroon ng hindi magandang nagawa sa kanila. Ito yung tumataon na panahon na mga tao rin naman ay nagiging mapagpatawad. At kapag titingnan natin yung panahon ito, sa mga nag-iibigan, ito yung panahon na kung tayo ay malayo sa ating iniibig, ito yung panahon na gusto natin na mapalapit sa Kanya. Di ba? Kaya ang ginagawa ng iba, nagde-date, nagtitrip, maraming ginagawa, magkasama lang. Kasi nga, ito yung panahon na yung nag-iibigan ay gustong mapalapit sa Kanyang iniibig. Kaugnay sa ating tema na nitong taon na ito na 2021, Drawing Near to Our God. Ano ba yung kahalagahan ng ating puso, ng ating pag-ibig, para yung tinatawag na paglapit natin sa Diyos ay magkaroon ng tunay na kaganapan sa buhay ng bawat isa atin? Ano ba yung dapat na kalalagayan ng ating puso kapag tayo lumalapit sa Diyos? Napakahalaga po nun. Napakahalaga po doon sa mga una nating napag-aralan. Hindi naman tayo basta tinawag lang ng Diyos o basta tayo lumapit sa Diyos, tapos na yan. Kundi meron na isang Diyos na mangyari sa buhay natin kapag tayo ay lumapit sa Kanya. Para makita yung epekto ng tinatawag na pagiging malapit natin sa Diyos. Ano nga ba yung dapat na kalalagayan o yung attitude ng ating puso kapag tayo lumalapit sa Diyos? Dito nga po sa Santiago 4:8 at saka lundag sa 10 na hinalaw yung ating tema, sabi po rito, Draw near to God and He will draw near to you. Sa verse 10, Humble yourselves in the sight of the Lord and He will lift you up. Sabi rito, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Dito po sa pinagkunan ng ating tema, yung sa James 4:8-10. Ito yung malimit na inihahalin tulad doon sa pangako ng Diyos doon sa 2 Korinto 7:14. Yung pangako ng Diyos sa 2 Korinto 7:14 sa Lumang Tipan, yun ay 2 Kronika 7:14 sa Lumang Tipan,
Ito yung kapahayagan ng napakalimit na talatang ating naririnig, lalo higit sa panahon ito ng mayroong pandemya. Na sang-ayon sa mga eksperto, sa mga biblical Bible scholars, ay ito yung version ng ikalawang kronika dito sa New Testament, itong James 4:8-10. Ang sabi sa ikalawang kronika, 7:14, ito yung pangako ng Diyos. Ang sabi rito, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanyang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Kaya ito yung laging binabanggit sa panahon ito na mayroong pandemya. Sinasabi, tayo magpakumbaba, lumapit tayo sa Diyos upang yung ating lupain ay pagalingin. Di ba? Muli tayong pasaganain. At dito sa mga talatang to, ipinauunawa ng Diyos noong parang lumang tipan na yung kanyang pagpapabalik ng pagpapala, pagpapagaling ng ating lupain. Makakamit lamang natin yan kapag tayo ay nagkaroon sa ating puso ng tinatawag na kababaan at yung pagsisisi o yung repentance na tinatawag na dapat taglay ng ating puso. Gaya na sinabi ko nga po, isa sa napakahalagang kondisyon kasi ang tema natin ngayong taon na dapat ay buong panahon ng ating buhay ay manatiling laman ng ating puso. Yung paglapit natin sa Diyos. Napakahalaga mga kapatid na dapat maunawa lagi natin. Kung tayo pupunta sa church, kung tayo nais natin na maging instrumento tayo sa maraming tao para mailapit natin sila sa Diyos, napakahalaga ng kondisyon ng ating puso. Ng ating pagiging tumpak sa harap ng Diyos. Kasi pwede naman natin magawa yung mga bagay na na pwede tayong mag-ebanghelyo, lumabas, pwede tayong dumalo, pero pwedeng hindi tama ang puso. Diba? Kaya yung nasa ideal tayo na nais ng Diyos, na kung tayo ilalapit sa Kanya, nais na ipagdiinan ng Diyos, dapat maliwanag sa atin na yung puso natin ay dapat tama. Nasa maayos na kalalagayan. Yung sinabi na yun ni Santiago doon sa 8 at saka 10, bago niya sinulat yun, siyempre meron munang verses 1-3. May verses 1-3 muna sa James 4:1-3. Dito makikita natin na ipinakita ni Santiago kung ano yung kahihinatnan ng isang tao na hindi tama ang puso. Ito'y sa diretsahang salita, kung ang isang tao ay makasalanan, alam natin kung saan siya patutungo. Kaya bago niya sinabi yung tinatawag na lumapit tayo sa Diyos, sa chapter 4, verse 8, ang sabi rito, ang sabi niya sa verses 1-3, saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Bago niya sinabi lumapit tayo sa Diyos. Hindi ba't nagmumula yan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong puso? Mayroon kayong ninanasa, ngunit hindi nyo makamtan. Kaya't pumapatay kayo, mapasa inyo lamang yun. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi nyo maangkin. Kaya kayo nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi nyo nakakamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Ulitin ko, sinabi ni Apostol ni Santiago na lumapit tayo sa Diyos, ito muna yung kanyang pinaalaala. Ipinaunawa niya na kung itong mga bagay na ito na nagdudulot ng pag-aaway, ng pagkakabahabahagi ay taglay natin, mahihirapan tayong lumapit sa Diyos. Sa paglapit natin sa Kanya, dapat manatili tayo sa Kanya. At para tayo manatili sa presensya ng Diyos, dapat itong mga bagay na ito'y wala sa atin. At dito sa sinulat na ito ni Apostol ni Santiago, makikita natin na nung sinabi niya yung mga pangit na mga bagay na dapat ay wala,
At ang sabi niya, lumapit tayo sa Diyos na wala yun, na may malinis na puso, malinis yung ating kamay with clean hands. Ito naman yung pangako. Pangako na sinabi naman niya tungkol sa mga tao na lalapit sa Kanya. Ang sabi rito sa verses 7 to 10, ang sabi naman dito, at saka sa verse 4, ang sino man nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Ito yung unang paalala ni Apostol ni Santiago sa bawat isa atin. Sabi nga niya, lumapit tayo sa Diyos. At hindi lamang basta lumapit, kundi manatili tayo sa presensya ng Diyos. At para tayo manatili sa presensya ng Diyos, ang sabi rito, kung tayo nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan, nagiging kaaway tayo ng Diyos. Ibig sabihin, kung gusto nating maging malapit tayo sa presensya ng Diyos, dapat malayo tayo sa makamundong pamumuhay. Hindi pwedeng sabay yun. Hindi pwedeng na mediocre tayo. Mediocre na tayo ay maka-Diyos and then tayo makasanlibutan. Hindi pwede yun. Kaya yun yung wake-up call sa atin ni Santiago patungkol doon sa ating paglapit sa Diyos. At hindi lamang yun yung paalaala niya, kundi merong imbitasyon ng Diyos. Sa paglapit natin, meron tayong anim na dapat nakita sa atin. Na dito sa sinulat pa rin ni Santiago sa verses 7 to 10. Ano sabi rito? Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Yung una, pasakop. Pangalawa, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Fight. Sa verse 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Pangatlo, hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ng isip. Panlima, maghinagpis kayo. Umiyak at tumangis. Palitan nyo ng pagluha ang inyong tawanan at ng kalungkutan ang inyong kagalakan. Pang-anim, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Ito makikita nyo na bagaman may sinabi si Apostol Santiago na tayo'y lumapit sa Diyos, may mga ipinaunawa siyang kondisyones na sa paglapit natin ipinakita niya na meron tayong mga karumihan sa ating buhay. Na kapag tayo lumapit sa Diyos, dapat nilinis tayo ng Diyos yan. Yun yung naging kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Yun yung dapat naranasan natin kapangyarihan ng Diyos na sa sandali tayo lumapit sa Kanya, yung mga bagay na pangit sa ating buhay dapat nawawala. At habang tayo nasa sa Kanya, meron pa rin tayong pagdadaanan. Ano ang sabi rito na dapat natin gawin? Pasakop na patuloy. Patuloy na lumaban. Patuloy na lumapit. Maglinis, maghinagpis at magpakumbaba. Ito yung dapat na patuloy na taglay ng buhay ng bawat isa natin. Upang tayo makita natin yung presensya ng Diyos ay talagang tayo tunay na naririyan. Di ba? Yung una, ano sabi doon, yung paalaala, yun yung wake-up call sa atin. Kaya na sinabi ko kanina, dapat magising tayo sa katotohanan. Na hindi pwedeng kalahati, maka-Diyos tayo. Kalahati, makasanlibutan. Masasagot natin ang direkta yun sa ating buhay, mga kapatid. Kung tayo ba ay namumuhay pa sa kasalanan. Masasagot natin yun. Tayo individually, kayang-kaya natin sagutin yan. Sa ginagawa ba natin paglapit dito sa Diyos? Sa ginagawa natin paglilingkod sa Diyos, sa pagpapagamit sa Kanya, tayo ba ay namumuhay pa sa kasalanan doon? There's no such thing as mediocre Christian. Dapat tayo, kung tayo sa Diyos tayo. Yun ang paalala. Kaya yung katotohanan nakalulungkot, mga kapatid. Sa marami din naman namin napupuntahan, yung mga bagay na nagdudulot ng pagkakagalit, pagkakabahabahagi sa loob ng iglesia, hindi naman dapat yun. Bakit nagkakaroon ng ganun? Dahil dun sa tinatawag ng mga ugali na meron pa rin nagdala-dala. Di ba? Kaya dapat makita natin yun, maituwid tayo dun.
Nais na ipagdiin ng maliwanag ni Santiago na kung gusto nating tayo maging close agad, dapat malayo tayo sa sanlibutan. Iwasan natin ang mamuhay sa kasalanan. At tayo patuloy na humingi ng biyaya ng pagpapatawad mula sa Diyos. Alam niyo, ang Diyos natin ay mapanibugoy. Hindi pagiging mapanibugoy tulad ng sa tao na nagdudulot ng negatibong bagay. Yung kanyang pagiging mapanibugoy, ang nais niya ay talagang tayo sa Kanya. Buong buo, yun ang gusto ng Diyos. Kaya nga sabi, kapag tayo humingi ng tawad, lumapit sa Diyos, tayo magiging siputi ng niebe yung ating kasalanan. Pinawi na niya. Diba? Tayo, di ba mga kapatid, kapag may lumalapit sa atin, at gusto talaga natin siyang tulungan, mabago. Ginawa na natin ang lahat para sa Kanya. Pero kung magawa natin yun, nakikita pa natin na ganun pa rin siya. Natutuwa ba tayo? Kasi yung layunin ng ating pag-abot sa Kanya, hindi pa rin nangyari. Diba? Miski sa ating mga anak. Walang magulang na gusto ng anak ay bahagi ng kanyang buhay, namumuhay siya sa kamalian o sa kasalanan. Hindi. Lahat ng mga magulang gusto ang anak nasa tama. Diba? Kasi si Satanas, pag binigyan natin ng maliit na bahagi sa ating buhay, mapanganib yan. Kaya niya na tayong ilaglag. Pag tinignan niyo yung pagkakasala ni Eva at Adan, pwedeng sabihin natin, napakasimple naman yun. Kinain lang yung bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Kaya kapag kami nagtuturo na undercover, yung kasalanan niya, napakasimple. Halimbawa, ikaw may refrigerator. Meron kang mansanas doon. Ibinilin mo sa anak mo. Anak, bilin-bilinan ko sa'yo. Huwag mong kakain ng mansanas na yan. Huwag mong gagalawin. Pagbalik mo, wala yung mansanas, kinain ng iyong anak. Tanong ko sa atin, papatayin ba natin ang ating anak? Sasabihin natin, huwag mong papatayin. Simple-simple lamang naman yun. Pero bili ng Diyos sa Eden, huwag niyong kakainin yung bunga na yan. Lahat makakain niyo. Pero huwag niyong kakainin yan. Pero nung kinain, ano naging bunga? Yung dati tayo nasa buhay, nasa langit, na tayo nasa paraiso, may buhay na walang hanggan, nawala. Kaya tayo ngayon lahat namamatay. Bunga ng tinatawag na simpleng parang kasalanan. Kaya huwag natin i-entertain yung simpleng kasalanan sa ating buhay. Kayang magpalaglag sa atin sa kapahamakan. Mahal kayo mga kapatid na dapat nakikita natin yun. Gaya na sinasabi at malimit na nagsasabi na lahat, wala namang perfecto sa atin. Pero may kaiba yung talagang sinasadya natin sa ating buhay na tayo magkasala. Okay ba yun? Kaya titingnan natin kung yung mga nagagawa natin ay talagang sinasadya na natin. Dapat makita natin yun. Diba mga kapatid? Dapat nakita na yun. Kaya ano yung invitation sa atin? Yung pangalawa? Diba? Sa kabila na tayo'y makasalanan, ang Diyos hindi tumitigil na tayo ay abutin. Ang mga tao ay abutin. Sa kabila na tayo nagkakasala, inaabot tayo ng Diyos. Ang inaayawan lang natin, ang ikinatatakot natin, baka sa panahon tayo'y namumuhay sa kasalanan, saka tayo nawala sa mundo. Baka hindi tayo makabalik. Kaya napakahalagang pananatili. Diba? Pwede kasing mangyari na sa buong buhay natin for 30 years na Kristiyano tayo lumalapit sa Diyos, naglilingkod. Eh baka sa panahon tayo lumayo, saka tayo abutin, malayo tayo sa Kanya. Pwede bang mangyari yun? Pwede yun. Nangyayari yan mga kapatid. Kaya yung paalaala ng Diyos, naririyan, hindi siya nagsasawa. Nais niyang maranasan natin at ng lahat ng tao yung biyaya ng kaligtasan. Yung dahilan kung bakit ang ating Panginoong Sus ibinigay ang kanyang buhay. Para hindi mawala ng kabuluhan. Nais ng Diyos yung pangit na relasyon natin sa Kanya ay manumbalik. Hindi po pwede na mahal natin ang Diyos at mahal din natin ang kaaway.
Hindi pwede. Pwedeng sabihin natin, Pastor, hindi ko naman mahal si Satanas. Totoo yun ang pandaraya ni Satanas. Sinasabi sa iyo, yun ay simple lang yan, simple kasalanan lang yan. Pero sa mata ng Diyos, iba ang kahulugan. Diba? Para ba kapag simple lamang, pwede na. Pero siyempre, pinaalalahan tayo ng Diyos. Ulitin ko, sa ating paglapit sa Diyos, may imbitasyon sa ating paglapit sa Kanya para tayo makalapit. Merong imbitasyon nga ang Diyos na tayo lumapit sa Kanya. Meron tayong dapat gawin. Sa ngayon sa ating binasa, submit, resist, draw near, wash, grieve, and humble ourselves. Yan yung 6 na nais ng Diyos. Na bagaman sa taong ito, yung pinakamahalaga na ating pinag-aaralan sa taong ito, yung drawing near to our God. Pero siyempre, yung lahat ng yun, mahalaga yun. Pero ang focus natin, lumapit tayo sa Diyos. At meron namang pangako ang Diyos na sa sandali na tayo lumapit sa Kanya, papalitan niya ito ng Kanyang paglapit sa atin. Ano sabi? Lumapit tayo sa Diyos, lalapit siya sa atin. Draw near to God, and He will draw near to us. Hindi lumalayo ang Diyos. Tayo ang lumalayo. Kaya sa paglapit natin, mapapalapit sa atin ang Diyos. Ang paglapit natin sa Diyos, gaya ng sinabi ko, hindi yan simpleng paglapit physical. Hindi ang ibig sabihin pag sinabi ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya, yan ay physical. Hindi lang yan physical. Hindi lamang yan literal. Kasi ang sabi rito, submit, resist, draw near, wash, grieve, and humble. Sa paglapit natin sa Diyos, mas nakikita ng Diyos yung tinatawag na internal. Ang pagdalaw sa bahay-sambahan, inay literal na paglapit sa Diyos. Pero pwedeng malayo ang puso mo. Totoo po ba yan? Pwede yan. Kaya pinaalalahanan tayo ng Diyos. Lumapit din lang tayo sa Diyos, physical, pati yung loob, pati yung ating puso. Dapat ang kondisyon ay talagang para sa Diyos. Patuloy na nililinis ng Diyos kung paano gusto nating lumapit sa panahon to sa ating nililiyag o iniibig. Ganun din ang nais ng Diyos. Kung mahal mo ang Diyos, gusto niya makalapit kayo ng tuluyan. Sabi yung seeking, kasi hanapin natin Diyos o lumapit sa Diyos, yan ay more on action sa madalit sabi. Kaya nga sabi ko, yan ay physical o literal na makikita sa mga tao. Pero pag sinabing draw near, ang ipinapahayag niyan, yung kondisyon ng ating puso. Yung attitude ng ating puso. Ang sabi sa Isaiah 55:67, hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Manalangin ka sa Kanya habang siya'y malapit pa. Dapat ng talikuran ang mga gawain ng taong masama at dapat magbago ng pag-iisip ang taong likod. Sila'y dapat manumbalik at lumapit kay Yahweh upang kahabagan. At mula sa Diyos, makakamit nila ang kapatawaran. Ito nyo kapatid dito sa mga talata na ating binasa na pinagdidiinan yung tinatawag na drawing near. Diyan na natin makikita yung paano tayo lalapit at ano yung benepisyo ng ating paglapit sa Diyos. Di ba? Ano sabi rito sa huli? Upang sila'y kahabagan. Upang tayo'y pakawarin. Yan yung pinaka-desire natin lahat. Nasabi sa Efeso 2:8-9, sapagkat sa biyaya o yung habag ng Diyos tayo naligtas. Eh sabi rito, paano tayo magkakaroon ng tinatawag na kahabagan? Manumbalik tayo, lumapit tayo sa Diyos. Para yung kahabagan ng Diyos ay tanggapin natin.
Sa Jeremias 29:13-14, sabi rito, kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Yun ang sabi ni Propeta Jeremias. Sabi rito, ako'y inyong matatagpuan, sabi ni Yahweh. Kung ako'y buong puso, hindi 50% ng puso sa Diyos, hindi 50% sa kaaway. Hindi 90% sa Diyos, 10% sa kaaway. Ang sabi rito, kung buong puso ninyo akong hahanapin. Hindi pwedeng hinahanap natin 90% ang Diyos, 10% hinahanap pa rin natin ang gawa ng kaaway. Alam niyo po, napakaraming talata ang sinasabi. Kung gusto nating lumapit sa Diyos, unahin natin ang Diyos. Hindi pwedeng ngayon gusto nating lumapit sa Diyos, bukas hindi na. Ang sabi rito sa Mateo 6:33, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Seek ye first. Hindi pwedeng double-minded ang ating paghahanap. Diba? Kaya sabi ng Diyos, kanyang mga salita, hindi diringgin, hindi bigyan ng Diyos yung mga kahilingan ng mga taong pabago-bago ang isip. Double-minded. Di ba? Kaya mahalaga na ipatuloy na makita natin ito, mga kapatid. Patuloy ninanais ng Diyos na tayo ay mapapunta sa Kanya, mapabalik sa Kanya. Kapag tinignan nyo yung pag-aaral patungkol to sa ama at saka sa libughang anak, sa kabila na yung anak. Sa ating kapanahonan, kung may mangyayari, yung ang anak mo lalapit sa iyo, tatay, nanay, o tatay. Gusto ko dyan sa ating mga ari-arian, yung pamamanay niyo sa akin, kukunin ko na. At iiwan ko na kayo. Lalayo na ako, magsasarili na ako. Matutuwa ba tayo? Hindi. Pero spiritually speaking, yan ang ginagawa ng mga tao, ng mga Kristiyano sa Diyos. Kinukuha yung mga bagay na mula sa Diyos na ang nagiging dulot, napapalayo siya. Di ba? Pero, kaya sinabi ko, napakabuti ng Diyos. God is good. God is good. Sa lahat ng panahon, sa kabila na tayo nagkakasala sa Kanya, nandun pa rin siya all the time. Bumalik tayo kasi bukas pala, gaya ng ama sa lipugang anak, malayo pa. Masayang masaya na siya. Kaya imagine natin, mga kapatid, kung tayo sa sarili natin, alam natin na meron talaga tayong mga bagay na tila baga nasasalamin do sa ginawa ng isang alibughang anak. Sa ating pagtalikod, mga kapatid, tuwa ang ating masalanan. Buo natin ilaan sa Diyos ang ating buhay. Ang sabi rito sa 2 Pedro 3:9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa Kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na papahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Kita niyo, mga kapatid? Sa salita ng Diyos, ang nakakaalam ng mabuti, hindi ito ginagawa, nakakasala sa bagaman unintentional nangyayari sa atin yun. Kasi bakit? Lahat naman tayo, may mga bagay na namimiss natin. Mga mabuting bagay, pero hindi natin nagagawa. Bilang tao, yung limitasyon, yung kakayanan natin, kulang. Kaya nagkakaroon tayo ng mga kasalanan hindi sinasadya. Pero siyempre, hindi pa rin pwedeng maging dahilan yung lahat ng mga bagay niya. Kasi ang sabi ng Diyos, gusto niya lahat ng tao, hindi lamang tayo. Lahat ng tao maligtas. Paano maaabot? Gawin natin yung bahagi natin.
Gusto ba nating mangyari ang kalooban ng Diyos? Ito ang kalooban ng Diyos, maligtas ang lahat ng tao. Gusto ba nating malaman ang laman ng puso ng Diyos? Ito ang laman ng puso ng Diyos. Yung ang lahat ng tao maligtas. Dapat yan din ang laman ng ating puso. Hindi lamang yung tayo dumalo, hindi lamang yung tayo nagamit sa church. Maabot yung mga kaluluwa sa iba't ibang kaparaanan. Sa iba't ibang kaparaanan, tinawag tayo sa Diyos. Gaya ng mga talento, merong pinagkalooban ng Diyos, kaya mo, 2, 3 tao o isa. Merong 5 higit pa. Merong 10 o higit pa ang kaya mong dalang sa Diyos. Ang tanong, yung isang ipinagkaloob sa iyo, naidala mo na ba sa Diyos? Ano yung laman ng puso mo patungkol doon sa kaligtasan ng mga tao na ninanais ng Diyos na mangyari sa buhay ng bawat isa? Ano sabi rito? Lumapit tayo sa Diyos. Tatandaan natin mga kapatid, yung binigyan ng mga talento, nung bumalik na ang Panginoon, sila'y lumapit sa Diyos. Kaya lamang sa paglapit nila, hinanapan sila ng kanilang Panginoon. Asaan? Ang tubo. Diba? Kaya makikita nyo yung paglapit sa harap ng Diyos, hindi simpleng tayo sisimba. Hindi simpleng tayo ay yung kinagawian natin, magawa natin. Higit pa rin mga kapatid, ang dapat maging laman ng ating puso. Kaya makikita nyo, pag binasa nyo ang Biblia, yung kasaysayan ng redemption o yung redemption history na ginawa ng Diyos simula pa sa panahon nila Moises, na Abraham, maging dito sa panahon ng ating Panginoong Jesus, hindi nawawala. Para mangyari yon, dapat lumapit tayo sa Diyos. Hindi pwedeng magkaroon ng revival, hindi pwedeng magkaroon ng redemption nang hindi lumalapit ang tao sa Diyos. Kaya maliwanag naman dito sa mga binasa natin para maranasan yung fullness ng tinatawag na redemption para sa ating lahat. Magkaroon tayong paglapit. Simula pa lang nalalaki ng Diyos ang sanlibutan. Simula pa lang sa kagustuhan niyang mailapit, nilikha niya ang Eden. Inilagay niya ang tao at naroon din siya. Kasama-kasamang lumalakad si Eva, si Adan. Nagkaroon nga lamang ng pagkabagsak ang tao. Pero nung nagkaroon ng redemption process o yung tinatawag na program ng ating Diyos, ang una agad na nakinabang niya sina Adan. Di ba? Sina Seth, sila Enoch. Hanggang sa ngayon, yun pa rin ang puso ng Diyos. Dapat yun ang laman ng ating puso. Dapat maliwanag sa atin yun mga kapatid. Sa kasaysayan ng Biblia, sa Lumang Tipan hanggang sa Bagong Tipan, sa kanilang paglalakbay para mailapit ang tao, nagpatayo ng kubol. Nilawag ng Diyos magpatayo ng kubol malapit sa mga tao. Kasi doon sa kubol, doon siya nagpapahayag ng kanyang kaluwalhatian at parang mga tao natatanaw siya. Ganyan din ang templo. Diba? Yung templo mismo ng Diyos. Yun ay para siya masamba ng malapit. Ang ating Panginoong Jesus na nasa langit, bumaba para makalapit tayo. Kaya makikita nyo ang kasaysayan ng Diyos. Talagang gusto niya tayo lahat mapalapit. Ang pinaka-ultimo layunin, maligtas ang lahat ng tao. Nakasama niya sa paraiso. Ang mensahe ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid, kung tutuusin, napakasimple. Sabi niya sa Mateo 4:17, repent, for the kingdom of heaven is near. Dapat yan nangyari sa ating paglapit sa Diyos. Hindi tayo pwedeng sinasabing malapit sa Diyos, pero hindi tayo nagsisisi. Or kung tayo man ay nagsisi, sinabi natin sa Diyos, nagsisisi na tayo, pero tayo pa rin ay hindi tumatalikod. Diba? Nagawa na o ginawa na ng ating Panginoong Jesus yung bagay na dapat niyang gawin. Sabi niya sa cross, it is finished.
Kaya yung natita ng trabaho, iniwan na niya sa mga alagad. Go and make disciples. Diba? Turuan nyo lahat ng bansa. Bautismo mo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at sa Espiritu Santo. Diba? Para yung layunin ng Diyos, simula pa ng umpisa hanggang sa kanyang pag-akyat sa langit, may lapit ang tao sa Diyos. Nais ng Diyos na tayo mapalapit sa Kanya at manatiling malapit sa Diyos. Sa Revelations 21:3, sabi rito sa pagdating ng ito'y tinatawag na pangitain. Sabi rito, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. Kita nyo, ito yung nakita? Ito yung nakita sa pahayag na inihula. Ito ang mangyayari. Excited ba kayo na makasama ang Diyos sa kalangitan? Ito ang nais ng Diyos na mangyari. Ito yung pinaka-ultimate goal na ipinakita. Ngayon ang tanong, sa lahat ng mga binanggit natin ngayon at mga narinig pa ng mga nakaraan, saan tayo magsisimula? Saan tayo magsisimula? Mag-decision tayo. Kapatid, dapat mag-desisyon tayo. Desisyon na tayo talagang lumapit sa Diyos, manumbalik sa Diyos, manatili sa presensya ng Diyos, at magkaroon ng kapahayagan sa buhay natin. Yung lahat ng ating mga narinig na dapat ay kapahayagan na tayo tunay na malapit sa Diyos. Bilang pagtatapos, mga kapatid, patuloy tayong magpakababa sa harap ng Diyos. Huwag natin pagmatigasin ang ating puso. Sa paglapit natin sa Diyos, dapat hindi matigas ang ating puso. Sinabi na kung ano dapat na maging kondisyon ng ating puso. Dapat may kababaan tayo. Meron tayong pagsisisi sa ating mga ginagawa. Hindi tayo nag-i-enjoy sa ating mga ginagawa. At ang Diyos ang kanyang pangako, gagawin niya sa atin na tayo patuloy na magkaroon ng buhay na kung saan dumating man na tayo mawala sa mundong ito, magkakasama-sama tayo sa langit, kapiling ang ating Diyos. Ang pag-asa natin, magtumibay sa ating puso. Sabi rito, draw near to God with clean hearts and He will draw near to you. Tayo lahat ay tumayo, tayo manalangin, palapakan natin ating Diyos.